Palagi ko pong itunuturing na isang napakalaking pribilehiyo at kagalakan, mga kapatid, sa tuwing meron po tayong nasasaksihan at na bagong inililigtas at binabautismuhan. Nagdudulot po ito, mga kapatid, ng encouragement sa atin, sapagkat minsan pa po pinatutunayan po ng ating Panginoong Diyos na siya po ay makapangyarihan na kayang magligtas ng kahit sino. Papasyaman ay girl, boy, bakla, o tomboy. Amen ba, kapatid na JM? Lahat ay kayang iligtas ng ating Panginoon Diyos, gaano man siya kasamang tao, gaano man siya kapusakal na kriminal. Dahil po ang ating Diyos ay sobereno, kaya po niyang iligtas maging sino ka man. Amen po ba kayo, mga kapatid? Kaya naman po, nagpupuri tayo at nagagalak dahil ito po ay napakagandang mamalas, na ang ating kapatid na si JM ay nagpahayag po ng pagliligtas sa kanya ng Panginoon, at kaya po natin siya binabautismuhan sa mga oras po na ito. So ito din po ay maituturing nating napakagandang pagkakataon upang minsan pa masariwa po natin sa ating mga isipan ang sinisimbolo po ng ordinansang ito ng pagbabautismo. Sapagkat kung maaalala po ninyo, lalo na yung mga nabautismohan dito, ang pagbabautismo po o yung ordinansa ng bautismo ay sumisimbolo po sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay. At yan po, mga kapatid, ang mawi-witness niyo po sa umagang ito. Hindi niyo lamang po maririnig ang gospel sa pamamagitan ng aking pangangaral, mamamasdan ninyo ang gospel sa buhay ng ating kapatid na si JM habang siya po ay binabautismuhan mamaya. So, ano po ba ang ibig sabihin ng bautismo? Hayaan niyo pong ipaliwanag ko po saglit bago po natin ilubog sa tubig si Sister JM. Ang sabi po sa 1646 London Baptist Confession of Faith, by the way, ito po ang naglalaman ng buod o summary ng ating pinapaniwalaang doktrina bilang mga Sovereign Grace Baptist. Doon po particularly sa Articles 39 hanggang 40 ay ganito concerning baptism. Sabi, and I quote, "Baptism is an ordinance of the New Testament given by Christ to be administered to persons professing faith or that are made disciples. These, upon profession of faith, should be baptized and afterwards partake of the Lord's Supper. The mode and manner of administering the ordinance of baptism is dipping or immersing the body under water. Baptism is a sign. It must be correspond to the things signified, which include the interest believers have in the death, the burial, and resurrection of Christ, and that as certainly as the body is buried under water and risen again, so certainly shall the bodies of God's sanctified people be raised by the power of Christ on the day of resurrection to reign with Christ." End of quote. Now, I understand na medyo nosebleed itong aking binasa sapagkat ito po ay nasa wikang Ingles. Kaya hayaan niyo po, ipaliwanag ko po sa inyo ng mabilis. Kailangan mabilis kasi nabalitaan ko na yung ating inflatable pool ay butas. Hindi po pala reliable yung ganyang. So, kailangan mabilis lang, kapatid, para malubog ka pa sa tubig. Kasi pagka hindi ka nalubog, kalahati lang yung bautismo mo. Sa susunod na yung kalahati. Hindi po, bibilisan lang natin para abutan natin yung pool natin na puno. So, hinati ko lang po sa 5 bahagi ito pong ating paniniwala tungkol sa ordinansa ng bautismo. Ang bautismo, una sa lahat, ay isang ordinansa. Yan po yung gusto ko maunawaan natin. Ang bautismo ay eksklusibo. Pangalawa yon, ang bautismo ay unang hakbang sa pagsunod. Pangatlo, ang bautismo ay paglulubog. Panghuli, ang bautismo ay isang simbolismo or sign. So, ayan yung pong ipaliwanag ko ng mabilis isa-isa, mga kapatid. Una, ang bautismo ay isang ordinansa o utos. Ang sabi po ulit ng ating Confession of Faith, and I quote, "Baptism is an ordinance of the New Testament given
by Christ. So makatuwid mga kapatid, ito po ay hindi lamang utos ng inyong pastor, hindi lang ito utos na minana natin sa ating mga ninuno o kung sino mang church leaders. Ito po ay utos mismo mula sa ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin yan sa binasa natin kanina sa scriptures reading in Matthew 28 verses 16 to 20, kung saan inutusan po niya ang kanyang mga alagad na magsigawa ng mga disipulo at bautismuhan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So yamang ito po ay utos mga kapatid, hindi po ito optional na pwede naman natin gawin at hindi. Kapag hindi natin ito ginawa, ito po ay pagsuway sa utos ng ating soberenong Diyos. Sa makatuwid, ang pagsunod sa ordinansang ito ng Iglesia ay pagsuway, o hindi pagsunod rather, sa ordinansang ito ng Iglesia ay pagsuway na malinaw na sa utos ng ating Panginoong Hesukristo ang ulo ng Iglesia. So ang bautismo, mga kapatid, JN, ay ordinansa, pagsunod sa utos ni Kristo. Pangalawa, ang bautismo ay eksklusibo. Ito po ay eksklusibo lamang para sa mga mananampalataya at alagad ni Kristo, bagay na naipaliwanag ko na sa kapatid na JM, kanit na karaan pong nagbaptism class po kami. Ang ibig sabihin mga kapatid, hindi po ito open sa lahat. Hindi po porket naisipan mo lang o nagtaas ka lang ng kamay, nainggit ka lang na baptismo sa JM. So parang pwede rin naman ako ilubog doon. O kaya naman nasama ka lang sa outing, tapos napilit, tinatulak ka lang na magpabautismo. Hindi po gayon mga kapatid. Ito po ay eksklusibo lamang sa mga sumampalataya at naging alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po again sa ating Confession of Faith, baptism is an ordinance of the New Testament given by Christ to be administered to persons professing faith or that are made disciples. Yan po. At ganyan po yung nakita nating modelo sa banal na kasulatan, gaya halimbawa ng sa Gawa 2:41, kung saan ang mga tumanggap o sumampalataya lamang sa Ebanghelyo ang binabautismuhan. Sa John chapter 4 verse 1, makikita nyo ho doon na ang mga binabautismuhan lamang ay ang mga alagad. So hindi po ito para sa mga dumadalo sa simbahan o yung mga sumusunod sa maikling panalangin idinidikta. Ito po ay eksklusibo lamang sa mga nakakaunawa na at sumasampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. At kung tatanungin niyo po, ang lahat ng mga nabautismuhan dito, sila po ay pinapaniwalaan nating nakakaunawa na at sumampalataya na sa Ebanghelyo ni Kristo. Wala tayong babautismuhan na hindi nakakaunawa at sumasampalataya sa Ebanghelyo, sapagkat ganyan ang utos ng Biblia. Pangatlo po, ang bautismo po ay ang unang hakbang sa pagsunod. Sabi po again sa ating Confession of Faith, this, pertaining to the believers and the disciples, upon profession of faith, should be baptized and afterwards partake of the Lord's Supper. So dito makikita natin yung order, di ba? Afterward. Hindi po pwedeng mag-partake ng banal na hapunan kapag hindi pa po bautismado. Kung ang Lord's Supper or yung pag-observe ng banal na hapunan ay maihahalin tulad po natin sa renewal of vows ng mag-asawa, ang bautismo po ay maihahalin tulad natin sa wedding day. So kapatid na JM, imaginein mo yung iyong sarili na ikaw ay ikakasal. Ikakasal sa ating Panginoon Jesucristo. So, hindi ka pwede na magkaroon ng renewal of vows kung saan nire-renew nyo yung inyong tipan sa isa't isa kung hindi pa naman kayo ikinakasal. So, ganun po ang ibig sabihin natin dito, mga minamahal. Hindi ka pwedeng mag-partake ng Lord's table kung hindi ka pabautismado. Kaya kung mapapansin nyo, kapag may announcement ng Lord's observance of the Lord's table, ito ay open lamang sa mga nabautismuhan na. Sapagkat ganyan yung order na makikita natin sa Biblia. And if I may add, hindi ka pwedeng mag-ministry sa iglesia kung hindi ka pa first and foremost nabautismuhan. Hindi ka pa naging member. Sapagkat ganyan po natin nakikita ang tinuturo ng banal na kasulatan. So, ang bautismo po ay ang unang hakbang sa pagsunod kay Kristo. JM,
bilang bagong babautismuhan, ito ang iyong first step. Marami pang steps ng pagsunod, pero ito ang iyong unang hakbang bilang babautismuhan. Pang-apat po, 5 lang po ito. Ang bautismo po ay sa pamamagitan ng paglulubog. Sabi po sa Article 40 ng ating Confession of Faith, the mode and manner of administering the ordinance of baptism is dipping or immersing the body under water. So in contrast sa mga nagpa-practice ng pagwiwisik kapag may binibinyagan, at pagbubuhos, kagaya ng mga kapatid nating Presbyterian at Roman Catholics, tayo po bilang mga Baptist ay hindi naniniwala na ganoon ang tamang paraan ng pagbabautismo. Naniniwala po tayo na ang pagbabautismo ay sa pamamagitan lamang po ng paglulubog sa tubig. In fact, yung salita pong bautismo o baptism ay galing po sa salitang Griego na baptizo, na ang ibig sabihin po ay ilubog. So bagamat wala pong letra por letra na isinulat sa Biblia na quote, dapat inilulubog ang taong binabautismuhan sa tubig, pero makakabasa po tayo ng mga clue o ng mga hint na inilulubog po talaga ang mga binabautismuhan nung araw. Halimbawa, sa Mateo 3:16, kung saan si Juan Bautista ay binautismuhan ng ating Panginoong Yesus, at siya po pagtapos po noon ay umahon sa tubig. Ibig sabihin, lumusong ang Panginoong Yesus sa tubig, kaya siya umahon. So kung hindi siya kinakailangang ilubog, bakit pa niya kailangan lumusong sa tubig? So, at marami pa pong talata na pwede natin gamitin, mga kapatid, na argumento, but for the sake of time, gusto ko pong gamitin lamang ang isang talatang ito para hindi pa abutan po natin ng tubig sa labas. So, panghuli po, mga kapatid, na gusto kong maunawaan ninyo tungkol sa baptism ay ang bautismo ay isang simbolismo. Mga minamahal, mahalaga po na maintindihan natin na ang bautismo ay isang simbolismo. Ano po ang sinisimbolo nito? Ang sabi po again sa ating Confession of Faith, Article 40, baptism is a sign. It must correspond to the things signified, which include the interest believers have in the death, burial, and resurrection of Christ, and that as certainly as the body is buried under water and risen again, so certainly shall the bodies of God's sanctified people be raised by the power of Christ on the day of resurrection, to reign with Christ. Sa makatuwid, mga kapatid, yung baptism, kaya inilulubog, ito po yung sumisimbolo ng ating pagkamatay kasama ni Kristo, ayon sa Roma 6:3 hanggang 6. Ano po? Ibig sabihin, piniliwanag ko na kay JM, na kapag tayo binabautismuhan, ina-identify natin yung ating sarili na namatay na kasama kay Kristo. Meaning, yung ating dating pagkatao ay inililibing na natin kasama ni Kristo nung siya po ay namatay. Na po, spiritually speaking, ibig sabihin, JM, hindi ka na mamumuhay sa dati mong pamumuhay bilang mga makasalanan. And so, is true sa lahat ng mga believers na naririto. Nung tayo po'y binautismuhan, hinahayag po natin sa Diyos at sa sanlibutan na hindi na tayo mamumuhay gaya ng dati. Ano? At nung tayo po ay inahon, iyon po'y sumisimbolo sa muling pagkabuhay natin kasama ni Kristo, kung saan tayo ay mabubuhay na bilang mga bagong nilalang kay Kristo Jesus. At kung saan ina-anticipate natin sa hinaharap ang kanyang muling pagbabalik. Ano po? Kung saan tayo po, bagamat mamamatay physically, ay mabubuhay muli sa pamamagitan ng pagbibigay ng maluwalhating katawan mula sa ating Panginoong Diyos. Now, having said that, gusto kong paalalahanan ng ating kandidato sa pagbabautismo na si Sis JM. Anak, ito ay seryosong bagay. Ang bautismong gagawin sa iyo ay sumisimbolo sa pagkamatay mo sa iyong dating sarili. Ibig sabihin, hindi na priority mo na sundin ang sarili mong kalooban at kagustuhan. Ipinapahayag mo sa Diyos at sa harapan ng kanyang iglesia na mula ngayon, ikaw ay mamumuhay na para sa kaluwalhatian ni Kristo at sa Kanya lamang. Amen ba, Sister JM? Okay. So, praise God. So, dito po, nagtatapos yung ating pong maikling exhortation tungkol sa bautismo. Nawa po ay naunawaan po natin
kung ano po ang ibig sabihin ng ating gagawin ngayon sa buhay po ng ating kapatid na si JM.